Sa isang bansang puno ng ingay ng politika at kontrobersya, sino ang nagsasabi ng totoo? Sino ang nasa panig ng bayan? Welcome to Bayang Pinas, ang news channel na hindi takot maglatag ng katotohanan. Dito, pinag-uusapan natin ang mga isyong may kinalaman sa kinabukasan mo, politika, pamahalaan at ang tunay na kalagayan ng ating bansa. Hindi kami bayad, hindi kami bulag. Sa Bayang Pinas, ang boses ng mamamayan ang tunay na headline. Kaya kung sawang-sawa ka na sa mga baluktot na impormasyon at scripted na kwento, dito ka na. Dito sa Bayang Pinas, tayo ang bantay at boses ng bayan. Kung gusto mong manatiling mulat at informed, don't forget to like, share, and most importantly, subscribe dahil sa panahon ngayon, ang kaalaman ay kapangyarihan. Ito ang Bayang Pinas, balitang totoo, pusong makabayan para sa sambayanang Pilipino. Tara na't alamin ang tunay na balita. Base ho sa ating nakikita, ito ho talagang si John Vic Remulla ang ipangtatapat ng Marcos administration dito kay VP Sara sa 2028 presidential election. Alam ko naman ho mga kababayan na hindi nyo susuportahan yung mamahanayan sa 2028 dahil ngayon pa lang talagang ika nga kumbinsido na ang sambayan ng Pilipino na dapat makabalik ang mga Duterte sa Malacanang. Nakita nyo naman ho kung gaano kalaking perwisyo ang idinulot ng pagluklok nitong si Marcos Jr. bilang presidente sa ating bansa. Sa tingin niyo ho ba mga kababayan, ito ang pag-usapan natin sa comment section. Sa tingin niyo ho ba makakapalag itong si John Vic Remulla dito kay VP Sara sa 2028 presidential election? I-comment niyo na ho yan sa baba. Pero tayo tatanungin dito, dandil na ho yan. Ika nga noong kaibigan natin, ano na yan, nakaguhit na o nakatadhana na kay VP Sara ang pagiging presidente sa 2028. Wala nang kung sino man ang makakapigil dyan. Siguro kung mangyayari na gawan ng masama itong si VP Sara, kaya laging sinasabi nung kaibigan natin na yon, lagi niya daw sinasabihan si VP Sara na mag-ingat siya dahil yun lang ang makakapigil sa pag-upo niya sa 2028 bilang presidente. Isang like at isang subscribe, masaya na ho tayo dyan. At sa mga gusto sumali sa ating community, yung join button nandyan lang ho sa baba. Ayun na nga mga kababayan, tayo ho natuwa sa pagtanggap ng ating mga kababayan dyan sa mga litanya na yan itong si John Vic Remulla. Meron ho tayong nabasang comment na kung saan talagang hinihikayat pa ho niya yung mga kababayan nating nagko-comment dyan sa mga post na yan about dito kay John Vic. Para dito kay Risa Hontiveros, dito kay Rafi Tulfo, dito kay John Vic Remulla, dito kay Vico Soto, yung mga talagang gusto ho nilang makapwesto sa 2028. Sige lang, takbo lang daw ho kayo para pakainin kayo ng alikabok nitong si VP Sara sa 2028. Ito na ho mga kababayan, meron ho tayong napapaisip tayo kung ano nang nangyari dito kay Franz Castro, 'di ba? Hindi na siya congressman. Di pa ba na-desisyonan yung yung appeal niya diyan sa doon sa conviction sa kanya diyan sa Court of Appeals. Hindi pa ba tapos 'yon? Excited na ho kasi tayo na makulong yan si Franz Castro. Ito ho ang banat nitong si VP Sara dito kay Franz. Game. Yung sa conviction ni Franz Castro na ACT party list, I don't think I can say any more than kung ano yung nakalagay sa decision ng judge noon. Nakalagay doon, she is guilty and convicted of child abuse. She is guilty and convicted of child abuse. She is guilty and convicted of child abuse. Yun naman pala bakit hindi pa ikulong yung Franz Castro na yan. Minsan-minsan nakikita pa rin natin pakalat-kalat yan sa sa news feeds natin Yung Franz Castro na yan, dapat makulong na ho yan. At para naman din sa Court of Appeals, desisyonan nyo na ho yung apilan ng alin na yan para, lang ho yan, sa bagay, desisyonan niya ng Court of Appeals o hihintayin ho niya ang pag-upo ni VP Sara. Yung mga makakaliwa na yan, yung mga, mga panggulo na yan sa bansa natin, yung sila Marcos, yung mga Remulla na yan, na lang ho talaga sila, kumbaga konting panahon na lang, na ho nila ito. Ito na yung kanilang pang-apat na huling Merry Christmas. Kung sakaling hindi pa ho sila matanggal sa
susunod na 3 taon, mapa-impeachment man yan, nasobrahan man itong si Marcos Jr., kung ano man yung binabanatan niya na yan, abangan na lang ho natin. Kasi ano na yan kumbaga 3 taon, wala na hong ano yan, sa ayot sa gusto nila magiging presidente si VP Sara at itong mga kawatan na to sigurado kalaboso ho itong mga kababayan. Ano ho yan? Sigurado lalo na itong si Marcos Jr. matindi ho yung ginawa niya kay dating Pangulo Rodrigo Duterte. Wala hong kapatawaran yon kahit sa mga taga-suporta niya, kahit na manghingi pa siya ng tawad ngayong mga panahon na to. Sa tingin ko ako personally hindi ko mapapatawad yung mama na yan. Yung ginawa ho niya bilang hindi lang kasi kung ikaw tunay na Pilipino, yung ginawa ho ni Marcos Jr. paglapastangan ho sa lahing Pilipino. Hindi lamang ho sa ika nga galit ka kay Duterte kasi yung mga pulisiya niya hindi mo nagustuhan kasi meron ka mag-anak na nagurgur, meron nagbabangag ka, gumagamit ka ng droga. Yun lang naman ho. O magnanakaw ka, 2 uri lang ho ng tao ang galit kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Mga durugista at yung mga magnanakaw. Ngayon, yung mga galit sa kanya ngayong mga panahon na to, panigurado na nabibilang lamang doon sa 2 kategorya na yon. Kung hindi ka bangag, magnanakaw ka. Ang mahirap po dito mga kababayan, yung mga nasa Malacanang, baka yung 2 yun, talagang ini-enjoy nila ngayong mga panahon na to. Pagnanakaw at pagbabangag. Diba? Kaya galit na galit ho sila. Level ng galit nila kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Wala silang pakialam kahit na yung Duterte ang naging dahilan kung bakit naipalibing itong si Marcos Sr. sa libingan ng mga bayani. Diba? Ibang klase ho talaga. Wala na ho, ano na yan itong si Marcos Jr. Tapos na ho talaga ang, kahit tingnan nyo ho yung mga video niyan, yung mga Christmas greetings nila, yung pagpapatweetam sila mag-asawa, wala ho, hindi ho kinakagat ng sambayan ng Pilipino. Hindi madadaan sa ganda ng camera, sa ganda ng mga bokeh effects mo, sa ganda ng boses ng mic mo. Hindi madadaan yan dyan. Ang ganda ho ng setup nitong si Marcos Jr. Pagka ina-address niya sambayan ng Pilipino, yung mga vlog niya, doon sa kanyang FB page, saka laho niya siguro. Ngayon, dati kasi pagka nagsalita siya doon sa FB page niya na yon, talagang kahit pa paano napakabalanse ng pagtanggap ng ating mga kababayan. Kumbaga yung mga komento, yung mga reaksyon sa social media, especially doon sa kanyang main page na yon na Bongbong Marcos, kahit pa paano merong naglalabanan yung mga naka-like doon, naka-follow doon na nabuksan na ang kaisipan na mambubudol itong si Marcos Jr. At yung mapahanggang sa ngayong mga panahon na to, hindi natin malaman, majority doon sa mga naka-follow doon, hindi na lang ho sila masyadong techy para mag-unfollow kasi dami pang gagawin yan. Ikiklik mo to, tapos ikiklik mo yan. Napakaraming proseso para makapag-unfollow. Malamang sa malamang yung mga follower niya na talagang nabuksan na ang kaisipan sa mga pambubudol na ginagawa niya sa bayan ng Pilipino. Ang sumasagot na lang doon sa mga disgusto ng ating mga kababayan na yon yung mga troll farms na kanilang binabayaran para mag-like, mag-share, mag-komento, mag-heart react sa mga kabalbalan nila dyan sa kanilang mga FB page. Dito tayo mga kababayan kay Congressman Edgar Erice, kaugnay pa rin ito sa matinding nangyari dito kay Yusek Cabral. Game, umpisa na natin to. At the former DPWH Undersecretary Maria Catalina Cabral. She was found dead on December 19 after allegedly falling from a cliff. From one lawmaker, failure to investigate the matter thoroughly sends a dangerous message. Let's get on point with Caloocan City 2nd District Representative Edgar Erice. Congressman Erice, good to see you again. Welcome to the show. Merry Christmas to you, sir. Thank you, ma'am. Good evening. All right. Unang-una po, isa kayo among other legislators who filed this resolution to look into the death of former Undersecretary Catalina Cabral. Exactly what do you want to find out? Well, gusto namin malaman yung mga pangyayari surrounding the circumstances surrounding the death of Yusek Cabral. Alam naman natin na very sensitive yung position niya as
USEC for Planning at marami siyang alam tungkol sa mga insertions na napunta sa mga flood control, anomalous, at mga ghost projects. So gusto nating malaman. Excited tayo dyan sa hearing na yan. Sa tingin ko magiging aktibong participant itong si Congressman Leviste dyan sa gaganaping pagdinig na yan. Sana dyan sa pagdinig na yan, kung pwede ilabas na sa sambayan ng Pilipino yung listahan na hawak netong si Congressman Leviste. Tuloy lang ho yan, dapat talaga maimbestigahan. Kung ano yung kaugnayan ng pagkamatay niya dito sa kinakaharap niya. Gusto rin nating malaman kung at sino-sino yung kanyang mga kausap nung buhay pa siya tungkol dito sa mga proyekto na ito. Of course, yung mga immediate staff niya sa Department of Public Works and Highways, yung Director for Planning, yung kanyang Secretary at yung kanyang si Congressman Leandro Leviste presented a list of encoders na nag-encode ng mga insertions at mga diversions nung nakaraang from 2023 to 2025 budget. So, yun ay gusto naming malaman na protektahan din, mangalip din yung kanilang mga buhay. Pangatlo, gusto naming malaman dahil bakit nagkulang ang gobyerno para makuha kagad, ma-extract sa kanya yung mga information, yung files tungkol dito sa anomalous projects na to, anomalous insertions na ito. At gusto nating malaman na kung tama ba yung proseso ng DPWH in project insertions, in determining what is feasible projects or what are really anomalous projects. So maraming kailangan nating pag-aralan dito. It's really not just a hearing, a resolution to look into her death. But it's also, from Yes. what I understand, no, all the Congressman? circumstances that lead Apo. to his death. To her death. Kasi parang lumalabas na To her she's a death. central figure dito po. As mentioned a while ago, she is the one who really knows about the supposed insertions, as even mentioned by Congressman Leandro Leviste, kasi binigyan daw po Yes. siya ng kopya ng mga insertions and proponents. So, let's also go back a little bit, Congressman Erice. I do recall Senate President Tito Soto, a couple of months ago, also saying that Isa Cabral even had coordinated with her, possibly have called her, and asked if he wanted to insert some projects, to which the Senate President said no. Yes, as far as I know, lahat ng mga proyekto, na mga request ng mga politiko, ng mga nasa executive department, lahat yan ay dumadaan kay Yusek Cabral. At may record siya, may file siya niyan kung ano yung mga proyekto na ito. Gusto nating malaman yung mga proponents, gusto nating malaman kung sino rin yung mga contractors na nakikipag-ugnayan sa kanya. At sa pagkakasabi niya sa akin na nabubuhay pa siya during budget hearings, lahat naman ng mga insertions, lahat ng mga amendments ay may prior approval ni Secretary Bonoan. Yun mga kababayan. No, walang galaw, walang sariling galaw itong si anong pangalan ito, itong si Cabral, diyan sa mga ano na yan, diyan sa mga insertion na yan, diyan sa mga pinapasingit na yan ng mga proponent. Wala akong sariling galaw yang si Sheikh Cabral. Lahat yan idadaan kay Bunuan. Kaya ano pa ho mga kababayan, habang buhay pa si Bunuan, kahit pa paano meron pa tayong inaasahang pwedeng magsalita dito sa napakalaking anomalya na to na yung manig sa ating bansa dito sa administrasyon ni Marcos Jr. Kung tayo naman ho tatanungin, mag-alasaldi ko ka na dito kay Bunuan, magsalita na ho kayo kahit sa ano lang via yung social media, pwede na yon. Tatanggapin ho namin yon ng marangal sa aming puso, ika nga, di ba? Magano ho kayo, magsalita ho kayo. Kahit hindi pa under oath yan, papaniwalaan namin kayo. Bakit? DPWH secretary kayo eh.
at panigurado, ito sigurado ko sa inyo, yung pinangako kay Zaldico na wag siyang umuwi dito sa Pilipinas, puprotektahan ka namin. Ganyan din ang pinangako kay Bunuan nung lumabas siya ng ating bansa. 'Di ba? Well, hindi namin gagawin yung ginawa namin kay Zaldico. Hindi namin gagawin yung kaadikang ginawa namin kay Zaldico sa'yo. Yung ikaw ang gagamitin naming poster boy ng corruption campaign ng pamahalaan. Di ba? Hindi namin gagawin yun. Basta tahimik ka lang, diyan ka lang sa ibang bansa. Hindi namin paiinitin ang issue na dapat kailangan mo umuwi doon sa petsa na itinakda mo na ikaw ang nagsabi na uuwi ka at hindi ka pa umuwi. Hindi namin i-SSin yan. Di ba? Nasa na si Bunuan? Anak ng Tokwa, Merry ang Christmas niya. Nasa abroad ho siya, mga kababayan. Kaya dapat ho talaga magpresidente na itong si VP Sara sa lalong madaling panahon. Para talagang mabigyan na ng hustisya yung mga kababayan nating nasawi. Hanggang sa ngayong mga panahon na to wala ho silang Merry Christmas kasi yung mga bahay nila naanod, yung mga ari-arian nila nasira. Marami hong ganyan hanggang sa ngayong mga panahon na to. Hindi pa rin ho sila nakakabangon doon sa dilubyo na dinanas nila dahil sa kakurakutan ng mga opisyal sa Pilipinas. Tuloy natin. Ang problema, si Secretary Bunoan din ay wala dito sa ating bansa. Congressman, possibly, do you think that even more than Secretary Bunoan, the former Undersecretary Cabral would have more information for the main reason that she's been there many years prior to nag-chief po or nag-secretary si Secretary Bunoan? And she's good. She's good at her job. So talagang meron siyang complete list year by year. Mga insertions, mga diversions, alam niya kung sino yung mga proponents, lahat nakikipag-usap sa kanya. For example, yung personal experience ko, when I look into the NEP, yung expenditure program for my district for 2026, nakita ko puro kalokohan. So kinausap ko si Secretary Bunoan, sabi ko kung gagawin ito, baka ako pa mapahamak dahil ako na yung congressman, tapos lalabas ginagawa itong 2026 projects ng DPWH, puro kalokohan. Like for example, flood control sa mga school campuses. Sabi ko, kailangan baguhin to, kailangan gumawa ng mga tunay na proyekto. So, ginawa namin, nakapag-coordinate kami sa district engineer, tapos dumaan talaga sa proseso. Dumaan kay Yusek Cabral. Siya lahat ang nakakaalam. So, Congressman, what you're saying is in the 2026 budget, the one coming up, nakita niyo po yung programa sa inyong distrito, 2nd District, if I'm not mistaken, nasabi niyo nga, kalokohan. Puro kalokohan. Kaya siya po ang inyong kinausap, si Undersecretary Cabral. Si Secretary Bunoan, I talked to Secretary Bunoan then to Yusek Cabral. And then, napalitan po yun, yung sinasabi niyong kalokohang mga proyekto. Yes. Okay. Napalitan. Ang sabi po ni Congressman Leandro Leviste, marami raw na mga pangalan, kumpleto daw yung file at maraming pangalan ng mga congressmen and mga senators. And while we're at it, sir, do you think that in this file, posibleng pati po kayo ay makikita po ang inyong pangalan doon? Hindi po, kasi po 2025 insertion siya. Okay, all right. At alam niyo po, yung insertions per se, hindi naman masama yan kung mabuti yung pupuntahan ng proyekto. Kasi po, ang budget process nagsisimula ng January. After January, marami pong pangyayari na hindi natin alam. Gaya po sa aking distrito, nakita ko po may pagkakataon na matapos yung C3 dahil pumayag si Secretary Vince Dizon na itaas yung release ng tren dahil mababa, kaya bumabaha. So, and major highway yan. So, yan yung isa sa kinakailangan na insertion. Otherwise, yung mga trackers, billions yung mawawala taon-taon sa baha. So, may pagkakataon, why not? Di ba? Yan yung mga examples na good amendments. Actually, hindi pa naman yun insertion sapagkat hindi pa naman nung ginawa natin yun, hindi Kalma ka lang, Kung Edgar Rizo, huwag ka dyan magpaliwanag ng mga insertion.
merong tamang fora dyan, di ba? Merong tamang, merong tamang lugar para paliwanag mo lahat ng... balita ho natin, inabas na ho yung yung listahan nitong si Yusek Cabral. Nitong si Congressman Libiste. Punta ko kayo sa kanyang FB page at tingnan nyo ho yung mga congressman nyo, mga distrito nyo. Kung yung mga proyekto na yun, na-implementa ba ng tama? Pakakalahati dito sa mga proyekto na to puro ghost na naman. Hindi pa naaprubahan sa House ang budget. Pero parang nagkakapalit na ho kasi yung salitang amendments and insertions. There will be some who will say that insertions are not really bad, pero lumalabas na ho kasi yung insertions has a bad connotation dahil parang sinasabi pag insertion, bad project, ghost project, substandard, etc. Okay. Go ahead, sir. Yung amendments po, ginagawa yan, may period of amendments sa House. Kung ginawa yan, over the period of amendments, wala akong nakikitang mali. That will be subjected to a debate. Pero nakikita ko po, pagka dumaan yan sa small committee at may nabago, dumaan yan sa BICAM, nabago, ayan po, dyan po nagkakaroon ng problema. Doon po yung tinatawag nyo ng insertion. Doon yun na po gagamitin ng salitang insertion. Insertion, yeah. Congressman, Hindi first, maliwanag kasi. let's talk about the death. The PNP, the Chief PNP and DILG Secretary John Vic Remulla are already saying that it points to suicide. What do you think of that? Or dahil po you together with other lawmakers filed this resolution, do you have any questions about that? Maraming illogical na sagot yung driver. So, iniwanan niya 2 hours na nagpunta sila ng umaga, bumalik pa sila ng hapon. Kung magpapakamatay ka, bakit doon pa? Yun ang medyo hindi maintindihan. So, at yung normal ho na normal na tanong yun kung gusto kong mga kababayan natin na curious kung ano nga ba nangyari dito kay Yusek Cabral, no? Taga Quezon City ke. 'Di ba? Ang dami pwedeng talunan. Pupunta ka pa talaga doon. Anong meron doon sa lugar na 'yon? 'Di ba? Ano bang tinuturo niya doon? Meron ba siyang gustong ipahatid sa sambayan ng Pilipino na natin to, pag-usapan natin to, 'di ba? Ito na yung mga dokumento nasa opisina, nasa hotel ko na, iniwan ko na diyan lahat. Kayo nang bahala. Ganun ba? Ang pinag-iwanan mga NBI at saka mga nasa administration, sila may hawak nun. Kasi may kutsilyo, may gamot. Ano kalokohan yun, di ba? Wala kang pakialam doon. Labas yung mga dokumentong nasa kwarto niya. Ngayon, magkakaroon tayo ng investigation in aid of legislation. Yung mga may involve sa mga susunod na korupsyon, hindi na sila basta-basta makakatalon. Ganun ba yun, Congressman? So, tumuloy siya sa hotel. Ang balita ko, lagi namang nasa Baguio si Yusek Cabral at may tinitirahan siyang mansion. So maraming dapat pa silang imbestigahan at hindi dapat kaagad na may mansion sa Baguio itong si Yusek Cabral, ibang klase. Pambihira mansion. Safe sa baha, mataas yung Baguio na yan, di ba? Naisip siguro na to si Cabral, nakanantoka siya nangyayaring nakawan sa DPWH. Malamang sa mga susunod na panahon, buong Pilipinas